Nagsalita na po yung GSM na TNVS. Ano po? Ito po ay ayon sa nakausap po ni Kuyang Drew. At sinasabi na inaasikaso na nila yung pinaka-latest na kaso, yung pinaka-latest na pangyayari. Tungkol po ito dun sa TNVS driver na umano'y ng bastos ng kanyang pasahero, yung kanyang mga pananalita. Oo, yan po ay inaasikaso na rin ng LTFRB at base po doon sa kumpanya ay inaasikaso na nila. Ayan, siyempre, reputasyon at saka imahe ng kumpanya ang nakataya din eh. Okay, para po maging patas po ang ating programa at hindi tayo nababash. Nasa linya po natin ang presidente po ng Laban TNVS. Pag-usapan po natin itong mga kaso po ng mga TNVS driver na ito. Ito po, kaibigan po natin si Presidente po, si Mr. President, Mr. June De Leon. June, magandang araw sa iyo, pare. Magandang araw po, Sir Dennis. Magandang araw po sa inyong mga taga-subaybay. June, para medyo ano tayo ha, ano-ano yung mga kumpanya na ginagamit ng mga drivers ng Laban TNVS? Unang-una, of course, nandun yung Grab. Meron po. Okay. Tama po. Meron kayong yung sa VinFast ngayon, yung GSM, yung VGSM ba yun? Tama? Yung Green GSM Green po, GSM. wala po tayong membro dyan. At pagkakaalam ko po, bigla na lang kasi sumulpot siyang GSM. Napakaraming color green at electric dami, vehicles. No? Oo, mga electric ito, di ba? Electric ito? Opo. Oo, electric. At ang alam ko po ay ang business model po niyan ay mga empleyado ang mga drivers nila. Hindi katulad po ng mga TNVS talaga. Na kung saan nagda-drive sila sa Grab, sa InDrive, sa Joyride, sa Angkars. Yan po yung mga kung tawagin natin yung transport network company, TNVS driver naman po talaga tawag sa kanila. Dito po, mga taxi po kasi ang touring namin dito sa Green GSM eh. Pero may app din sila, hindi ba? Parang June? Yung po ang pagkakaalam natin, may app din po sila na ginagamit, na which is hindi ko alam kung accredited yan ng LTFRB as Transport Network Company. So, ang alam ko po, ang prangkisa po niyan ay taxi. Ay, pero ito yung itong Green GSM na ito yung yung sinabi mo kanina, sila'y empleyado lang, empleyado ng kumpanya. Opo, tama po. So hindi tigit-tigit swelduhan po yan, swelduhan. Oo. Which is what? Which is better, John? Based po sa feedback. Based po sa feedback natin sa mga drivers na kaibigan natin dyan, ay mas gusto pa rin nila yung traditional na boundary system. Boundary, ibig sabihin may mga prangkisa? Nagbaboundary po yung mga drivers. Baga, fix po na nagbabayad ang mga drivers sa operator. Araw-araw. Mas type nila yun? Yun po yung ini-entrega nila araw-araw, yung bayad nila dun sa renta nila sa sasakyan. Opo, pero ito po, hindi. Para siyang masukan ka ng 8 hours, tapos bibigyan ka lang ng incentive kapag tumaas yung iyong kita. Okay. Yun po yung pagkakaintindi ko sa business model ng Green GSM. Oo, parang accredited na rin yata ito ng LTFRB dahil ang dami nila, John, sa mga lansangan ngayon. Sigurado po ako na hindi po accredited as Transport Network Company itong Green GSM. As taxi? Dahil po, as taxi po yan. Dahil po, nung kamakailan, nag-open ng slot, nilabas ng LTFRB yung mga accredited Transport Network Company. At wala pong Green GSM na pangalan doon. Okay. Balikan natin yung aking, yung talagang rason kung bakit kami tumawag sa iyo, paring John. John, paano ba ito? Yung mga drivers ba ninyo, ito ba yung bago maging miyembro ng Laban TNVS, paano ba? Open registration ba yan? May ano ba yan? Ini-scan nyo ba sila? Ini-screen nyo ba sila bago maging member ng Laban TNVS? Paring June, go ahead. Alam niyo po, yung Laban TNVS po, nabuo po yan dahil sa problema namin noon sa LTFRB. Oo, tama. Mga problema ng TNVS. At yun po, at nagsama-sama yung mga TNVS driver, nabuo siya para
kahit papaano ay may lumalaban sa kapakanan ng mga TNVS drivers. Pero sa mga ganitong sitwasyon na merong Kaso? driver, Oo. kasama, ay, taxi driver man yan, TNVS driver, jeepney driver man yan, Oo. mali po yung ginawa kung totoo man na nangyari yun, no? Hindi natin kumbaga kinukundina natin yan. Oo. Mali po yung ginawang ganyan, mga panghahas. Mali po yan dahil dapat po lahat ng drivers, kahit anong driver man yan, kung ano ng pampublikong sasakyan, dapat po nandun pa rin ang respeto at pangangalaga dapat sa mga pasahero. Paano ba ito, Jun? Kayo ba'y nagpapaalala? Kayo ba'y may seminar? Kayo ba'y may mga meeting? At pinapaalalahanan nyo sila na, bawal lang ganito. May kaso nangyari na balita nung last week. Huwag nating gagawin ito. At kapag ginawa nyo ito, hindi, doon muna sa paalala. Pinapaalalahanan nyo every time you meet somewhere else, may meeting kayo, may mga reminder kayo sa lahat ng mga drivers na miyembro ng Laban TNVS, Jun. Meron po talagang nangyayari po 'yan. At sa Transport Network Company pa lang, sigurado ban ka agad yang ganyan. Hindi po tinotolerate yan ng mga Transport Network Company. Mahigpit po ang mga TNC sa ganyan. Mas maganda po, alam nyo, yung mga grupo po namin ay pinapangalagaan namin yung imahe ng TNVS driver. Pero talagang minsan talaga nadadamay yung ayaw namin madamay iba eh. Pag may mali yung isa, lahat nadadamay, nakakahiya at nasisira po yung reputasyon ng ibang mga drivers. Industriya. So, paano po ito, paring Jun? Pag kami pagkakamali yung isang miyembro ng Laban TNVS, so paano ba ito? May sarili kayong ombudsman dyan? Meron kayong sariling pagmi-meeting, pagpapaalala sa driver? O paano ba? Paano, siguro ang right question doon, nagdidisiplina ba kayo ng mga driver ng Laban TNVS, Jun? Totoo po yun. Pinagsasabihan po natin yan. Hello? Pero sigurado po, minimum po dyan, suspendido sa Transport Network Company. At tayo naman closely nakikipag-ugnayan sa Transport Network Company at sumasang-ayon po tayo na higpitan yung mga ganyang sitwasyon. Kung kailangan disiplinahin yung mga drivers na ganyan, dapat disiplinahin. Ano ang personalidad ng Laban TNVS pagka meron kayong miyembro na driver na paano ba ang koordinasyon ninyo sa mga TNCs? Alam niyo po, parating merong kabilang kwento, no? Dapat po na napapakinggan din yung side ng driver. Napapakinggan din yung side ng pasahero. Tama. Ayun po ang parati namin ipinapakiusap sa Transport Network Company. Dahil po, konting reklamo lang ng mga pasahero sa driver, automatic po pinopost, sinususpend ang kanilang application at hindi na sila makakapag-drive hanggat hindi sila pumunta sa opisina at magkaroon ng investigasyon. Yan po pinapakiusap natin yan. Dahil, alam nyo, kapag iniimbestigahan niyan, suspendido, hindi po kumakain yung pamilya ng driver. Paano naman kung yung nagtitrip lang yung pasahero, report through app, kawawa naman yung driver, kawawa naman yung pamilya ng driver. Kaya sana po, timbangin din natin na wag mo nang suspindihin habang may investigasyon dahil alam nyo, tuloy ang trabaho para kumain din ang pamilya. Para patas. Kasi kasi tama yung sinabi mo kasi baka mamaya nagtitrip din lang yung pasahero at medyo hindi meron siyang intensyon na sirain ang reputasyon ng mismong driver. Ang sinasabi mo, parin Jun, ganito. Habang syempre ipatatawag ng LTFRB yan at pagtatapatin yung testimonya o yung mismong pasahero at saka yung driver at i-hear sila. Merong hearing. Pero sa oras na pagpatawag at ongoing yung hearing, wala munang suspension. Yun ang gusto mong, yun ang panawagan mo. Tama po, wala po munang suspension. Ngayon, kung mapapatunayan na meron siyang kasalanan, ay doon po, suspindihin, tanggalin na. Baka maghanap na siya ng ibang trabaho. Baka hindi para sa kanya yan. Dapat nga ho dyan, kinakasuhan pag may mga talagang
na positibo na gumawa ng kasalanan. Oo, kasi tama naman kasi may pamilya din naman kasi na pinapakain at sinusuportahan yung driver mismo. Tama po. At ang alam ko po, sa mga ganyang kumpanya, fleet ang kanilang mga sasakyan. No? Oo. Kapag kasalanan ng isa, buong kumpanya ang madadamay. Oo nga, oo nga. Kawawa naman po yun. Kung 2,000, 5,000 ang Green GSM ngayon. Pag sinuspindi mo ang Green GSM, buong 5,000 drivers, pamilya nila, magugutom yan. Oo. Dahil sa kasalanan ng iisa. Dapat po yan, tinitimbang po yan. Oo, tama. Okay, kasi June ganito no. Yung mga pangyayari kasi nagva-viral, ibig sabihin kadalasan not all the time pero video form na siya. Kumbaga, nandoon na yung katibayan, sinabi, ginalaw, inaksyon ng mismong driver, yung mismong kasalanan niya na i-record. Pagka ganito pagkakataon, ano ang dapat gawin, paring John? Kung kinakailangan ipakulong na yan mga ganyang tao. Oo, that's the time. Tama po. No, maliwanag na may kasalanan. Oo. Tapos na ang kwento. Oo. Kasi may Kung video. ihahabla siya ng nagre-reklamo, ipakulong. Oo, kasi may video no, Jun, no? Totoo po yun. Ano pa i-depensa mo sa sarili mo? Kitang-kita sa video kung meron man. Video form na kasi. Nag-viral na. Ito, parang exemption ito dun sa gusto mo mangyari na pakinggan na muna. Kasi ito may video na eh. Pero yung iba kasi, minsan kwento lang at saka picture lang no, Jun, no? Tama po yun. Alam nyo, mga drivers, ang bilis-bilis nilang ganyan, suspindihin. Kasuhan. Yun yung mga politiko ngayon, nagnakaw sa tapan ng gobyerno. Ayan na. Hanggang ngayon, niimbestigahan pa rin, nasa ibang bansa. Oo. At pinapayagan pa naman yung mga simpleng mamamayan. At pinapayagan pa mag-abroad, parang Jun. Naitanong ko na rin to sa parang isang driver din isang grupo din. Yung bang priority fee, alam mo ba ito, yung priority fee, para i-prioritize ka, meron sa Papunta origin. lang doon sa Oo. yung patutunguhan. Oo. Yung biyahe po ng driver Papunta doon sa pick-up location ay libre. Pero tinapyasan naman ang surge fee. Yan po ang ginawa ng LTFRB. Ayun. Yung surge fee ba? Nabawasan ba? Pero ongoing pa rin yung surge fee, parang John. Meron pa rin pong surge fee. Ang pagkakaintindi ko po hanggang January 4 lang ito. Hindi ko alam kung bumalik na po sa dati ngayon, pero talagang ngayon wala talagang surge dahil mas marami ngayon ang sasakyan kaysa sa pasahero. Mukhang naubos na rin ang pera ng ating mga kababayan. Tapos na Pasko eh. Oo. Yung bang, siguro question ko lang, paring John, yung bang surge fee napupunta sa inyo at napupunta sa TNC o hati kayo? Noong pong December 18 to January 4, hindi na po nakikihati ang TNC. Transport Network Company. Pero before December 18, nakikihati po ang Transport Network Company sa surge fee. Na dapat talagang sa driver lang napupunta dahil silang nagpapagod, silang nagagas, silang kumakayod sa kalsada. Yun. Sa usual na araw, Monday to Friday, paring June, ilan ba ang, masasabi ba natin kung anong oras ang surging? Depende po sa lugar yan, sir. Ang isang pamasahe, kapag mataas ang demand at kakaunti ang supply sa area. Not necessarily traffic. Opo. Matraffic man yan o hindi, pag mas mataas ang demand kaysa dun sa supply ng area, ay talagang papalo yung surge. At ngayon ay hindi na nakikihati ang TNC. Ngayon ay 100%, ito'y kita na ng driver ng TNVS. 100% na po kita na ng TNBS ang surge fee. Iyon. Okay. Paring Jun, maraming salamat. Siguro, konting paalala sa ating mga kababayan na driver. Go ahead, paring Jun. Lalo na yung mga miyembro ng Laban TNBS. Go ahead po. Nakikiusap po tayo sa ating mga kasamahang tsuper, driver, na ayusin natin ang ating profesyon. Magserbisyo tayo ng tama, maayos sa ating mga kababayan dahil dito kinukuha natin ang pangtustos sa ating mga pamilya. Yun, maraming salamat, paring June, at Happy New Year.
Happy New Year po, Sir Dennis. Buhay po kayo. Thank you very much. Presidente po ng Laban TNVS, si Mr. June De Leon.